aanhin pa ang poll watchers, samantalang hindi naman nakikita yung nangyayari doon sa loob, walang transparency. Prof, narinig po ninyo yung ilan po sa mga kababayan natin, ang kanilang masasabi pahayag patungkol nga dito sa halalan po natin. Ano ho ba ang sa tingin po ninyo? Ang unang-una siguro, assessment po ninyo muna sa nangyari pong eleksyon. Well, ako nung mismong bumoto ako, nagtataka ako bakit niluluwa muna nung machine bago pangalawang beses na ipapasok at saka palang tatanggapin. Maraming beses nangyari ito kasi marami dong tao doon sa kwarto na nauna sa akin. Napapansin ko, madalas mangyari yon, yung luluwa muna bago tatanggapin ng machine. Pangalawang pasok at saka palang tatanggapin. Para bang binabasa niya muna kung ano yung binoto mo. Tapos pag hindi naaayon, of course wala tayong ebidensya dito, no? Pero our dirty mind works paminsan-minsan eh. Para bang binabasa muna, tapos pag hindi nag-comply dun sa gusto ng machine, iluluwa niya at saka niya ipapasok uli. Nakakatakot, baka yung pangalawang pasok hindi na binabasa ng machine yung yung pangalawang pasok. Kasi siyempre first in first out 'yan eh. Baka yung unang beses nalagyan na niya, nakargahan na niya ng boto. Wala tayong proof dito pero nakakapagduda kasi bakit maraming beses nangyayari yan, pati kasi hiwa-hiwalay kami nung pamilya ko ng kwarto eh. Ganun din daw nangyari sa kanila. Iluluwa muna, tapos pangalawang beses tsaka palang tatanggapin ng machine yung balota. Ang problema, wala nga tayong ebidensya dyan. Kasi bibigyan ka ng resibo, o pwedeng akala mo na bilang yung boto mo ng tama, pero hindi mo alam yung unang pasok napalitan na yung boto mo. Posible yun. Kasi walang imposible sa machine eh. Ano yan eh, kung ano yung prinogram mo dyan, yun ang lalabas. Kaya maganda talaga yung manual para walang pagdududa. Kasi maraming mga mata sa presinto, di ba? Mga botante, tapos mga poll watchers. Ngayon, hindi na kailangan ng poll watchers kasi aanhin pa ang poll watchers samantalang hindi naman nakikita yung nangyayari doon sa loob, walang transparency. Marami ng bansa sa buong mundo, including Germany and other countries, na hindi na gumagamit ng automated voting, kundi automated transmission na lang. Kasi ang problema naman nung araw kaya nagkakadayaan, hindi naman sa presinto eh. Kasi sa presinto maraming ang mga mata mga botante, tsaka mga poll watchers. Yung mga poll watchers nandun sa likod ng guro, tinitingnan kung tama yung pagbasa ng guro, ng mga pangalan ng mga binabasa niya, no? So hindi makakadaya yung guro. Tapos kitang-kita ng lahat, tinatara dun sa malaking Manila papers na nakadikit sa blackboard, tinatara isa-isa. So kitang-kita ng lahat, merong full transparency. Ang dayaan lang naman nung araw sa transportation na from the voting centers to the canvassing centers kasi minsan pinapalitan yung truck, no? Merong kaparehong-kapareho mga laman ng mga balota, pero peke yung mga balota na yun, tsaka ballot boxes na yun. Yun yung tinatawag na ballot box switching. Doon na nagkakadayaan. Yung tinatransport ng truck mula doon sa jeep, mula doon sa voting centers papunta sa canvassing centers, doon nagkakaroon ng dayaan. At saka mula doon sa canvassing centers papunta sa main, no? So ang maganda para maiwasan talaga yung dayaan, kasi wala naman dayaan talaga sa presinto nung araw pa
paano ka makakapandaya? Ang dami nga mga mata, no? Pag manual. Ang dayaan talaga sa transmission. So ang dapat na i-automate ay yung transmission lamang, hindi yung botohan at saka yung pagbilang ng boto sa presinto. Yung transmission lamang. At sa transmission pa nga, nagkaroon ng problema, no? Kaya dapat may mga IT, yung mga iba't ibang partido, yung mga iba't ibang mga kandidato para sa transmission. Kasi sa transmission, unahan din yan, first in, first out. Paano kung merong clone yung machine? Parehong-pareho yung serial number nila, clone. Pag naunang mag-transmit yung peking resulta, yung peking machine, yun na ang papasok doon sa server. Tapos later on, magta-try na mag-transmit yung genuine machine, hindi na tatanggapin ng server kasi nakaprogram yung server na tatanggapin lang niya yung unang magta-transmit, first in, first out. So yan yung mga bagay na dapat pag-aralan para hindi na magkaroon ng dayaan. Kasi dito sa automated system, nalilito lang yung mga tao kasi computer yung pinag-uusapan, no? Pero huwag natin pag-usapan yung intricacies, no? Gamitan natin ng common sense, no? So dapat merong way para malaman ng server kung ano yung genuine transmission. At yun ang isasama niya. Hindi first in, first out dapat. Kasi diyan nagkakadayaan sa first in, first out. Kung sino yung unang mag-transmit, yun ang tatanggapin ng server. Tapos yung pangalawang transmission, hindi na niya tatanggapin. Ganun siya nakaprogram. So, ganun lang kasimple yun. Hindi naman yan, we do not have to be a computer expert to know that, no? Dapat common sense lamang, malalaman na ng pangkaraniwang tao yan, ano?